On this very morning, gusto lang na ako po i-share yung halos 2 weeks na ako nga gipamalandong nga no gikan sa word ni God. Kung sa kuan pa sa manok pa ni gilumluman ba. Hapit mag 2 weeks na ako nga meditate no nga mga pulong sa Ginoo nga gusto niya ipaabot sa simbahan diri po sa JIL Tanggob. So, but before mo padayon sa mao mensahe, tuguti sa ako, greet ang matagusa. Good morning and a blessed Sunday po sa bawat isa nga nadiri karon. Again, for the benefit sa mga makita ni sa video, ako po si Kent Mendoza, the church pastor po of the Jesus is Lord Church Tanggob City. And in behalf po sa ato ang Bishop Brother Eddie, ang atong spiritual director and president, I would like to welcome you all to our worship and healing service. So ato pong nasudlan nga simbahan is the Jesus is Lord Church, a non-sectarian, full gospel, Bible-based, Christ-centered Christian church. We are not only present here in Tanggob City, but we are present in more than 80 plus provinces. Wala sa iyo, almost provinces, Tanay JL, dito sa Pilipinas, and in 74 countries, running 100, no? Praying before mag 50th anniversary, maabot na nato ng 100 nga country sa tibuok kalibutan, no? 100 ka country. So, last Sunday, no, we have our anointing service, no? Na nakisabay na ato, patas na ang kamot, no? Patas ang kamot sa last Sunday. Oh, praise God. So, halos na nan, or wala pa siguro absent? Ano, halos na adiri karon na atong Sunday. So, last Sunday po, we experience the anointing of God sa atong mga kinabuhi. Di po ba? So, sa atong mga tagsa-tagsa kinabuhi, by faith, no? Gidawat nato, wala lang nato gidawat yung oil nga gipahid po sa atong mga ulo. Kundili, by faith, gidawat po nato ang dihog sa balang espiritu sa atong mga kinabuhi. No, that's why today naman po, we are going to talk about the anointing of God, ang iyang dihog sa atong mga kinabuhi. In the Bible, ang dihog po, ang anointing, is the act of applying oil. Mo man na siya ang makita gid sa Bible. Pag dihugan ang tao, unsa may kasagaran makita, mura gud ang moingog mukaon. Unsa may kasagaran may tabo sa kamot ug mukaon. O punit og kutsarag tinidor og mo sandok tiraog sa Pinoy unsa man lahi man gud ang Pinoy, no. Ang Pinoy mo kuha mo jud nagluto kay kanin is life man, no. Dili mabuhig walay humay, walay rice, di ba? Rice is life. O, kaya sa ato natay favorite famous nga store nga balik-balikan sa mga Pinoy kanang Mang Inasal kay nga naman only rice, no? Pila yung kaya? 7? 5? Tulo ra day daw. Nati kaila akong uncle, no? Halos hapit daw siya receive more than 10. Dagway ka sandok. Grabe dyan itong gutuman, no? Pwede pa lang siguro yung tig serve, no? Ayaw na kong hawa diri. Ay naghawa diri. Diri ra ka. Para inig pangayo na ako. Sandok diretso, no? So ingon na po, yung act of sa kaon nga imuhang gunita na kutsara tinidor, yun yung makita nimo sa buhat itself, no? Pag moingon ka ning kaon ka, wala ning kaon nga pwede magkinamot, pero ang process imong ginapasulod ang pagkaon sa imuhang binakog sa mata ra no tan-awon ra for your eyes only. Fasting po na pastor. Fasting po na pastor. So sa anointing naman sa Bible, pag mayon tag i-anoint ang tao, butangan po og lana ang iyahang ulo, ang uban yab-an jud. And sa uban pod napoy lain word ang anointing. Gamiton po ng anointing sa pag-groom. Kinsa ba naka-try din ng pagwapo, nagpagwapa. No? Sa Bible po si Ruth, giingnan siya sa, if I'm not mistaken, ang mother-in-law ni Ruth, di ba si Naomi? Tama po ba? Na-recall ba niyo yung Naomi? Si Naomi po, na-word dito kay, siyempre, murag, nangita naman o pamanhonon, di ba? Si Ruth. Kay namatay man yung una niyang bana. So, murag, kuan dito nga, before ka in simple term, before ka makikita sa imuhang kaaibol ba, pagkaligo sa day pagwapa. Sa English, kabalo, yun sa tabag storya.
Wash therefore and anoint yourself. Kaya ka na maway ligo, pwede ninyo basahan ato nga verse. No? Mabaho ba? Joke lang. Tapos sa verse aro, tingnan na, wash therefore and anoint yourself. So nga nung anoint man, kasi yung anointing, gawas nga mo pahiran og lana, nagisgot po ni og pagdihog. I mean paggroom o dihugan. So ingon na ana po. Now, atong padayonon in the Bible again, anointing is the act of applying oil to a person or object. Unsay katuyuan para ilain sila sa balaan nga pagkagamit, no? Balaan, inay mo tapad balaan. Sacred, ina siya sacred, dili yano. Sacred and consecrated. Unsa man ang consecrated? Again, same, no? Dili common use, dili para sa tanan or dili in other words, sa atong nga context nga naana ka sa Ginoo, dili na pwede pangyawa and then pang Ginoo. Gi-consecrate na ka nga para asa raman, para sa Ginoo. Binakong na mo tubag para sa yawa. Para sa Ginoo na, consecrated. And pag diugan pa, we are also chosen by God to do His special purpose. Kung naamang gani dihugan, again, giklaro na to last week, kung ang atong rason nga mo dawat lang tang diog para i-bless ta, no need na dihugan. Made available naman sa Ginoo ang mga panalangin pinaagi kay Jesus. Pero magpadiog ka kay gusto nimo matuman ang katuyuan sa Ginoo, then sakto ang imong gihimo. No? So unsa day lakip sa pagpadihog? Lakip sa pagpadihog ang pagbuhat sa imong assignment. Ang pagbuhat sa ipabuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. No? Ako wala ko kabalo personally unsa may ginadeposito sa Ginoo sa imong heart, pero one thing I know, dili silent ang Ginoo sa imong kinabuhi. Naagi na siya ginaistorya. Usahay lang siguro, depende lang usa ka kusga. Nay mahigayon kung puno kay ta sa mga butang kalibutanon, siguro yung voice ni God medyo na minimize. Diba? Or kung sige naman po, say po lagi, pag daghantag problema, mo mapuning sukita mo dool sa Ginoo, no? Kaya muna usahay, tagaan na lang tapin may problema. Kaya hiram mo sige dool sa Ginoo pag natay problema. Diba? Murag si David ba? Walay David kung walay Gulayat. Ito ba mo na? Bago lang ako na na-realize, bitaw, no? Walay mahimong haring David kung wala si Gulayat. So si Gulayat ay purpose. Kaya unsa man ang Gulayat nimo, unsa man ang problema, walay mahimong DJ kung wala na siya. Di ba? Walay makuhan ko. Kaya kita po, manahay problema or wala, hala, duol dyan sa Ginoo. That's our first priority, ang atong relasyon po sa Ginoo. Kani atong pag-alagad sila sa simbahan, unta, pag-awas na lang ni sa imong relasyon sa Ginoo. Kung nangalagad man ganit sa simbahan, dili tungod kay mo ni atong gi-prioritize, kung dili awas na lang ni sa imong personal nga panahon sa Ginoo sa tago. Amen po ba? Nagkasinabot? Mo po niya kung ginabalik-balik sa mga batano, no? Sa KKB nga assignment na ko. Nga, kung mangalagad ta, dili ta mangalagad kay mo ni atong giuna. Nangalagad ta kay awas ni sa atong relasyon sa Ginoo. No? Kay kung ato laling paningkamot, di kita mo lahutay. Di ba? Sa una bitaw, daghan man tag nakauban aning simbahan na, di ba? Pero ang umban, wala gyud nakakuan. Ngano kaya? Siguro na something wrong sa ilang personal relationship with God. No? Di ko ka truthfully or always gyud nga true, pero basin lang, no? Namasin nga usag yun na sa dakong naapektuhan kung mawala o sa katao diha sa Ginoo ang iyang personal nga relasyon sa Ginoo. So again, ang pagdiog sa Dios nag-symbolize ni sa presensya sa Ginoo. Atong niagi bitaw, niaging adlaw, naamay nagpa-dedicate diri sa simbahan. Ato siyang gi-anoint yung mga bata, si Abby. Dili Abby itong Abby. Gwapo, dili niya na. Abby jud ang ngalan. So, pero first time ako nahimamat yung ngalan ba? Abriel Hananaya. Gupo mo, bigalan mo lang. Di ba? So, ana siya. So atong gi-anoint, akong giingon dito sa mga naminaw, yung pagdiog nato po,
ang Bible manggod, yung oil, nag-symbolize, di ba ni, sa balang espiritu. So sa diyan, diugan natong tao, atong gituuhan nga, nag-uban jud ang Ginoo sa iyahang kinabuhi. So mo na siya, it symbolizes the presence, blessing, ug labaw sa tanan, the empowerment. Ano yung tapad? Empowerment. Wa ba mo natingala nga nana mo'y mahimo karon nga di mo kahimo sa una? Amen? Na-realize ba na ninyo sa una, pastor, magurintim, di dyan pwede pastor, patindugon ko mo diha. Diba? Sa una mo pa pagkailan mo, balibad, sa una, maskin, mo pa pagkailan mo sa Ginoo, di gyud ka smile ng naunga. Sige lang yung mugtok. Yeah, di pwede ibutas gatekeeping, no? Kay basing, no, basig last time na mabalik tong kuhan. Ano mo yung balik? Dugay kinawag-walis, pastor. Dili di ay, kay namang good say na, welcome. Diba? Sa una siguro, lisod kayo magmalipayon, no? Kaya sa unang panahon, medyo dulong kitagnaw, no? Kita, bitaw mo picture na, kaming boards, kita mo picture na itong board. Pwede na, murag AI mong naong boards. Lagi, ito anniversary ba dito sa, sa City James o Samis, itong panahon pa ni Mayor Aldong Paruinog. Ano, kasi mga batch-batch may ano nila eh. Unam lang ko gamay, unami gamay yung boards, Joshua, then sila na yung DJ. Grabe to sa una, no? Inahanap, pamanta. Siguro ang uban sa ato, pagsulod sa simbahan, medyo digin may tsura ang naon, di ba? Kuan pa kayo. Wala pa naabot ang himaya sa Ginoo. Pero pag daod-daod, kasigig hatag higayon panahon sa Ginoo. Grabe, maskin musikans lang. Mura na magmangurog ang dawat sa kamot, no? Lamurag na bati, yun na ako ang presensya sa Ginoo ba? Ngano kaya na, dihog na sa Ginoo. Di ba? Ang dihog sa Ginoo, ang anointing, it brings empowerment sa atong life. Yung mga butang nga sa unang panahon, imposible, mahitabo, sa imong una-una, sa akong una-una, tungod sa dihog sa Ginoo, gibungkag sa Ginoo ang mga butang nga nagpugong, nga dili nimo ma-achieve ang imong full potential diha sa Ginoo. Kaya po, muna siya ang dihog sa Ginoo nga makita po nato sa pulong sa Dios. Now, key things about the anointing. So, pakita ko yan. Number 1, ang dihog, istorya nato ganiha, it is the act of applying oil to a person or object. Ikaduha, muna akong gingon ganiha, symbolizes God's presence, blessing, and empowerment of the Holy Spirit in our life. Number 3, atong basahon kani kay nindot po ni. 1, 2, 3, go. We are anointed to accomplish our God-given assignment. Balik-balik ka, pastor. Pero importante mahibaluan eh. Kasi ang uban, abi na to, yung peak sa atong anointing, yun yung time na natumba ta. Pag anak ka, muna dito ang highlight. Hello? Pagpahid, walay kataon, walay kuana, wala ko na ingon nga daotan na ha. Pero di lang na yung pick sa imo ang anointing. Inay mo tapad, pasiuna pa to. Diba? Diugan ta sa Ginoo, nga naman, kay na ipabuhat ang Ginoo sa ato. Murag gamay rin mo agri ay. Murag pastor, murag nasave ko ato da, may puro ko ng pila. Hello? Balik ko na to. Sige, ya, palihog. So, unsa daw? Gidiugan ta, thank you, ya. Kay, naipabuhat ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Wa mo kabalo? Wa ba mo? Dili kabalo. Wa mo kabantay? Usually, nagahimo kita sa ato anointing service sa sinugdanan sa tuig. Ano man? Because, kabalo ta, or dapat buta na to sa una-una, kay naay pahimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Karong tuiga, inay mong tapad, naay pahimo ang Ginoo. Oh. Praise God. Another example, ani, if you can recall the words of Isaiah. Gisulat ni Isaiah, and then gi-quote ni Jesus sa Luke. Ablihin yung Bible na lang, wala ako nasulat eh. Luke chapter 4, verse 18 to 19. Sige po, please open.
Praise God. Sa po nahisulat diha. Lucas 4:18 paingon sa 19. Tanawa oh. Let me read it to you. Sundan lang nato. The Spirit of the Lord is on me. Ngano daw? Because He has anointed me to sit down in church. Sakto ba akong pagkabasa? Sayo, pastor. Pastor, muling ko sa simbahan, di na kinagdihog. Uy. No, unsa may assignment? To preach the good news to the poor. Sapa, He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. So, unsay consistent nga principle, basta dihugan ang tao, dihugan siya kay naipabuhat ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen po ba? So, klaro po. So, kaya po, ang highlight sa atong anointing, dili yung naka-experience natin sa presence si God, grabing manifestation, nag-speak in tongues ka, nagkurug-kurug ka, paglihas mo, no? Di ka lungan, at di ka matumba. Joke na, dili tayo, dili na naman po, no? Di man ka iniganaon, di man matumba, Siyaw naman na yung pastor. Di ba tayo, joke na to ha. So, example, pagpahid na tumba ka, dili na mo highlight. Ang highlight is what will you do after. Ang highlight, ang importante, unsay mong buhaton, niguman ni mong dawat sa dihog nga gihatag sa Ginoo. Nga naman, pastor, unya, tagaan to mong duha ka, tawo nga na puro nakadawat og dihog, pero lahi ang outcome sa ilang kinabuhi. So number 4, basahan sa nato. Ay saya. Medyo si kuya eh. Na-excite siya, anointed kayo yan. So number 4, basahan po nato. 1, 2, 3, go. God's anointing destroys the yoke of the enemy. Kaya po importante. Again, di na lang ta magpahingon kinsa naka-experience, pero paminawa lang ko ninyo, please. Siguro na times atong kinabuhi na mabutang lisod bungkagon, lisod hunungon, sala nga kabalo na tang sala pero balik-balik gyapon tag kahulog, balik-balik gyapon tag himo, bisyo nga sa tawag gani gusto na gyud natong biyaan pero dili na to mabiyaan. Say ka na mabutang dili na madala sa sarili ng paningkamot. Kaya muna yung time sa una, bisag wa tay Ginoo. Katong time mo wa tay Ginoo, muna atong New Year's resolution ko no. Bag-on ako, di na ako mag-inani, di na ako mag-inom. Pero kay imo raman tong sariling kusog ug paningkamot, after 2 weeks, bye, shut the bye. Okay, sa first week, ang rason raman, ay, gainom kong tablitas. Inom kong tablitas, kasi parastamol. Alisod po lapas do kasi mana na sige do paracetamol di pagka 2 weeks the part charo gainom pa baday ka ugwan tablitas. Alisod na kay baliban balik ta po noon nganong na may mga lisod nga inana nga mabungkag sa tong kinabuhi unsa gikinahanglan based sa number 4 nga nabasa nato unsa gikinahanglan para mabungkag na God's anointing. Di po ba? Kaya po, ang diyog sa Ginoo nga imong tugutan mamuhat sa mga kinabuhi, munay mubungkag sa buhat sa kaway sa mga kinabuhi. Munay makapawalag lami sa mga sa una, perting lami adjud kay sa tong life. Pag makatilaw ta og sigarilyo, pertig yun, satisfied, check. Pero kabaluta, ang lantungan ay, igon pa nila, pag mushit-hit daw ka og sigarilyo, ang tumoy sa mong kinabuhi, ginaminusan daw ni mo og oras. Subot pa sabot, imbis madugay ta mamatay, say may tabo. Early out daw ka. Sayo ka ba? Matigok. Unsay laing pagkasulti? Pag sigarilyo para dili ka matiguwang. Kay sayo man mamatay. Joke na. So,
Ayaw mong sunod na to, ha? Boto'y sundo na nga punto. Dili, ang sundo na to, nganong naay mga sudden shifts atong life, nga sa una, sa sarili natong paningkamot, dili nato mausab. Pero sa dihang, sige tag duol sa Ginoo, sige tag dawat by faith, sa diog sa Ginoo, matinga na lang ta, nawala ang lami. Sa mga butang, perting lami agad sa una. Sa chismis, sabing satellite, bagting na yun, no? Ang radar ba? Naday chismis sa unahan, ha? Sa to, si Tess, naburos. Bagting na yun ang kwan. Pero this time, sige na, di na tamang hilabot, ana. Wala man na hilabot na to. Wow, gano'n man na. Gano'n na may kabaguhan. Dili na sa sariling paningkamot. Kundili, uban na sa dihog sa balang espiritu sa atong mga kinabuhi. Ngano man, pastor, nga kinahanglan man tama bago. Unsa man paggamit sa Ginoo og hugaw atong kinabuhi. Example, kamo ba? Pag naay kutsara, gikan diya sa lapukan, dito ba ninyo ihungit sa iyong baba? Gamiton ninyo, dito ba ninyo ihungit? Dili galita, di ba? Kaya po, ang unang buhaton sa Ginoo, i-transform niya itong life, nga naman, para mahimot ang haom sa tawag o ipabuhat niya sa itong kinabuhi. Diba? Unsaon man pagkabalo sa uman, nga gamhanan natong Diyos, kung ikaw mismo, lison mo bago. Kaya mo nang ang kinabuhi na to ginabag-o sa Ginoo. Diba? Muna ito magsingilingan, tingala na lang na, naunsa naman na siya sa una, pitim na kasugarol. Gan kay manok. Mas palangga pa ang manok. Ingon na lang good ng asawa, grabe love. May pang manok, imong hapyod-hapyod. Ako, wala na dyan ko rin mong gihapyod. Nasuya na nung asawa sa manok. Pero tingala ka, gi-invite og life group, di naman mo undang apil. Di ba? Pag magpa-life group, naka-apil life group, hingnan po, atupod mo sa amo. Ano man to, dihog sa Ginoo. Diba? Kaya po sa tanang mga namuhat sa Ginoo, tanang nagministry sa life group, ayaw po ninyo, ayaw gyud ninyo nga kanabitawng buhaton na nato ang buluhaton sa Ginoo, walay dili ubanan ta sa Ginoo. Tinguha gyud Lord, ubani gyud mi Lord, ngano man dili takaw sa bug tao. Ginoo ra. Kaya po yung niadto bitaw mi og Manila, nahapoy usa ka party to si Pastor Joey, Pastora Joby. Ingon siya dito, covet the anointing. Murag daw tanong, covet good. Diba? Murag kung sa kuan pa, pagkahangul ba? Hangula. Kama ba na hangul? Sa pailang word sa hangul na Bisaya. Idalo. Pero usa may kasagaran makita nimo ng mandalo. Di ba grabe ang tinguha? Na iyag yun. So, gi-remind na ito ato. Ako personally, medyo na, di ko kalimot god. Kaya medyo na baliktad lagi kung sa COVID. Medyo negative ang word gigamit ba? Pero ang point, ayaw sugot ka, dili ka dihugan sa Ginoo. Ngano man, kay inig mag-ministry ka na ang dihog sa Ginoo, matinga na lang ka, mamilagro, mahitabo. Matinga na lang kayo mga tao mong giministeryuhan, usahay, bisag pinakabanga pa atong pagtudlo. Perti pa na itong ubo-ubuha, kay natas sa kuan karon, superflu na ako, no? Pero tiga ka mo, mga time ka, mga tao nang gihilak. Nagbago ang kinabuhi, ano man, dili tungod kay Maita Manulti. Tungod kay giubanan ta sa Ginoo. Tungod kay naandihog sa Ginoo. Amen po ba? Amen. So, mata pa dahi ta. Alright, so sige, padayon ta. So, yun po. So, kung naay personal struggle sa itong life, tingwaan dihog sa Ginoo. Lord, na ako'y struggle, Lord. Usahay, gusto na ako nibiyaan, pero dili na ako mabiyaan sa laban na secret sin, works of the enemy, addiction din. Lord, dihugi ko. Pamuhat sa akong kinabuhi. Hanap po ang sikreto. No, kaya po, gi-remind ta sa Ginoo, no, pinaagi siyang dihog, mauni makabungkag sa mga butang, sitwasyon, sala, o addiction nga naglisod ta og bag-o or paghunong sa atong mga kinabuhi. Maunang maayo kaayo nga kita po ay maging hangul sa dihog sa balang espiritu, anointing of the Holy Spirit sa atong kinabuhi. Maging uhaw
o gutom o magtinguha taniini sa atong kinabuhi. Sama sa gutom nga bata. Isa bagay na yung bata diri. Kami po naman may bata. Mga bata bitaw, pag gutmon sila, di yun na ni mo ma-negotiate. Hello, wanay 1-year-old, 2-year-old, di kita niyo pwede tao nun nga, wait lang. So sweet lang, no? Kusog na nung kaayog hilak. Ah! Diba, ito mo hilak. Wait lang ba? Ah! Saan naman tao na eh? Diba? So yung nahanap po ng tadata sa diyog sa Ginoo, Lord, di magsilbi. Lord, dili magsilbi, mamuhat lang mi nga, wala imong dihog. Lord, dili magsilbi nga, mapadahin lang kung adi ko nimo dihogan. Daghan jud kay butang nga, dapat usbon, Lord, sa akong life. Lisod kong usab, ikaw ra gyud ang makausab. Amen? So yun na po. Now today, I will give you the examples of people nga ning dawat pod sa diog sa Ginoo nga makita na sa Bible. And this will be seen in 1 Samuel chapter 10 and 1 Samuel chapter 16. So you can open your Bibles with me. So 1 Samuel chapter 10 and 1 Samuel chapter 16. So unsa po igingon diya? Duha ra man nakatawo. Diba? If you can recall the story, ang Israelites po, before sila nangitag hari, si God man dyan tayo lang hari. Diba? Pero ingon sila, Lord, gaan po namin ni hari, Lord, pareha sa ubang nasod. Naana sila, kanang tao, Lord, ganang makita. So, si God, di lang taganan. Kay, di ba siya God ang hari, theocratic. Si God ang ruler nila. Pero, isugot si God. And then, ang unang hari gihatag, makita niyo sa 1 Samuel chapter 10. Kinsa man na siya? Si Kuya. Si Saul. Si Saul. So, muna siya, ang unang tao ato makita. Ikaduhang tao, kay compare man nato ni sa 16, after 10, so ako lang klaron, sa chapter 10, diha po nakasulat nga gidihugan sa Ginoo si Saul nga mahimong. So sakto ko no, basta dihugan ka kay naipabuhat. Kung sa'y pabuhat kay Saul, mahimong ruler or hari sa Israel. Now, pag-abot sa 16, pareho bagyapon ang prinsipyo sa Ginoo, pag dihugan ka naipabuhat ang Ginoo, pareho ra gyapon. Sa 1 Samuel 16, si David, inainayan lang natin, okay. So si David, gidihugan sa Ginoo para mulingkod. Mao ra gyapon, mahimong hari, puli ni Saul. Oh, di ba? Kamo rin basa kay medyo taas-taas maggunagod. So ako lang i-paraphrase. So, gi-anoint sila duha. Kinsa? Ni prophet Samuel. Samuel down the road. joke. Na-remember mo na ako na Samuel, no? Samuel B. So, balik na, no? Samuel. So, si Prophet Samuel po, to be king of Israel. So, and then, unsa pa? Next, kuya. Pag-abot sa 1 Samuel chapter 10, verse 22 to 24, gianoin pa man to, wala pa siya nahimong hari, gidihugan pa lang. Pagkabot sa 22 to 24, sa 10, sa Samuel, 1 Samuel, gidawat na si Saul as hari sa mga Israelites. Pero dili po to dire-diretso, na po yung mga ning-resist. Kabalo mo nga, no? Kung basahan po ninyo diha, si Saul po, membro siya sa pamilyang Iwit. Sa tribo nga Iwit. Kisa'y nagsugod sa Ginoo, inanipod ka. Gamay po na mong lantaw sa imong kagalingon. Kabalo mo, katawonon kay si Saul. Ipatawag naman ni Samuel. Oh, mga taga-Israelites, pag-assembly mo, tapok din sa tanan. Ang inyong hari naa sa tribo sa mga Benjamites. Lingkod din. Butang lang na to ha. Imagine lang ko na to. So, tanan ang lindog sa. Dahil pangingog Benjamites, tanan nga dili Benjamites, ang lingkod. Kato na lang tindog ang mga Benjamites. Pagkauman,
Ingon dayon si Samuel, oh, gikan sa mga Benjamites, ang maging hari ninyo nasa pamilya ni, sakto ba, Kish ang ngalan? Saul, anak ni Kish. Oh, dili nang Kish nga, dili. Kish nga, H. Oh, Kish ba to? Oh. Abalo mo, pabilin pog tindog ang pamilya ni Kish. Dugayan, ingon dayon, sige, sa mga anak ni Kish, diha ang maging hari. Kabalo mo, kataunan kayo, nga naman. Paglantaw dito, Lord, wala man diri. Ana dayon sila. Ipangutanan daw ang Ginoo, asa ang hari? Gitubag bitaw sa Ginoo. Dito si Samuel ay nagtago. Ay si Saul nagtago dira. Ganahan mo dawat no sa pagkahari no. Kamoy lantaw daw, nagtago eh. Diba? Gihina na. Sa lain pagkasulti, kung ako yung nagdawat aning pagbasa ba, murag, di po mo tuo si Samuel o nga, ay si Saul o nga. Si hari, gamay po niyang lantaw sa iyang kagalingon. Diba, usay kita sa una, pag magsugod ta sa Ginoo, diba, usay, di po ta katuo. Ako, Diyo Lord, sa akong pamilya, ako'y busyer. Pareho ta sa Saul, nagtago na lang. Basagin niyo yung Bible. No? Samuel, makita ni mo diyan sa 1 Samuel chapter 10, verse 11. Ingon diri sa verse 22, tanawa gani, ingon dira, then again they inquired of the Lord, has the man come here yet? Nabot na ba si Saul? Itubag bitang Ginoo na siya. There he is, hidden from the supplies. Then they ran and got him from there. And when they stood among the people, he stood ahead, taller than anyone else. Ikaw ha, paukoy-ukoy pa ka. Pilti man dahil mo murag si Kuya Abilino, di ba? Pag mutindog ni si Kuya Abilino, haungan tatanan kay Piltin taasa dahil. Ana man dahil, stantol man yung tawhan na dahil. O, gidihugan po sa Ginoo. Next, Kuya. Duliyara sa oras. So, David, so, kita na to history. Siya, gibutang sa Ginoo. Si Saul, sa 10. And pila ka years siya naging hari. 42 years, no? Dili po, dali, no? Dugay po. 42. And then, si Samuel naman, si David naman, sige, Samuel. Si David naman, maupod, nahimo po siyang hari sa verse, tanawa, layo kay diferensya no, si Saul, gamay ra kayo siya sulat sa iyang kinabuhi. Puro ra sa 10. Nahimo na din siyang hari. Si David, nagulat pa siya pila ka years. Nga naman, 42 years good naghari si Saul. So, munang tingamo, chapter 16 pa sa 1 Samuel, gidiugan siya. Aya siya na imong hari. 2 Samuel na, chapter 5. So, dagan na kag nahitabo. Dagan na kag nahitabo kung mga basahon. Pero makita sa dato na diha, gisulat diha, nga 40 years po siya naghari sa lugar sa Israel. Now, diri na nagkalain. Pareho pa man na pastor. Pagkaabot naman, nganong gipulihan day si Saul, buutan man kaning tawhana, maayo man kani kay gipili gud sa Ginoo. Gidihugan gud sa Ginoo para mahimong hari. Kabalo mo, the sad part, pakita nato kuya, maayong sugod niya. Pero kadugayan, naging unsa siya? Naging disobedient siya sa mga sugo sa Ginoo. Una niyang gidisobey. Una, imbes dili niya trabaho nga maghalad, magsunog og halad. Trabaho man na sa mga pari, di ba? Siya mo'y gahimo. Mao nang pagkaabot po dito, gikasabaan siya. Giksabaan siya. Giignan siya ni Samuel. Ana siya dito. Uy, buang. Kaya mo, pastor na nana. Buhat tagdautan, uy, buang. Grabe po, pastor, no? Di naman yun, may X-rated, no? Wala man yung gi-cancel. Wala pagkasulat din Verse 13. Verse 13 sa 13, verse 13. Pasagali. Giyon sa man siya pagkasaba, no?
Grabe, wag ginadlog Samuel, no? Kisa gani yung kasaban. Hari, no? Wala gid siya, wala gid patumpik-tumpik pa. Pero, at least, pamagad po nahitabo. Diba? Naging buang yun ang iyahang pamaagi. Ano man, dili dapat ito ibuhaton eh. Dapat namubuhat mga libita, mga pare eh. So, sige tabo. Kung sige ingon diya sa 13. You have been foolish. Ngano? You have not kept the command which the Lord your God gave you. So, naklaro po ba? Sakto po ba nga nahimo siyang disobedient? Nahimo po siya. And then, another case. Gisugo sab siya sa Ginoo sa 1 Samuel 15. Oy, kabantay mo ana makatawan sa Amalekites. Kana matawhana. Gilisod-lisod mo ana sa una. So, unsay buhat sa Ginoo, justice will be served. Giingnan si Saul, adto mo dito, pamatya tanan, walay ibilin. Klaro no? Klaro kayo? Unsay sugo sa Ginoo, walay. Kabalo mo, unsay gibuhat? Gibuhat man daw niya. Ana siya dire, oh. Now, mo na sugo, now go and attack the Amalekites. Completely destroy everything they have. Do not spare. Walang ibilin. Oh. Kaabot sa verse 9, sa 15, ana din dire, Saul and the troops spared Agag. Who's Agag? The king of the Amalekites. Correct? True or false? Patay tanan? Dili. Patay tanan? True or false? False. Ang sugo sa Ginoo pati yung tanan. Pero ang gibuhat, gibilin nilang hari, murabag sa ato ba? Alas mo na. Uy, naunsa, okay? Kaya basin, basin. Ang hari, raba? Unsa pa'y gibilin nila? Ang mga kahayupan, best of the sheep, cattle. Dili ng cattle, ha? Kaya baka. Pinakatambok ka mga hayop, muna ilang gipambilin. Nawa, unsay gibuhat. Gibilin daw nila, kay maghalad ba to? Naka-strike one, nagana sila ng halad-halad. Karon duwa pag yun yung buhaton. Una, wala siya ning sunod sa Ginoo. Ikaduha, gibilin daw nila kay mag-offer daw sila. Kabalong pagkanindot. O sana po yung istorya ni Samuel ani. Wala na istorya si Samuel kay si God pauna na istorya. Sa istorya ni God, verse 11. Verse 11 sa 1 Samuel chapter 15. Sa ingon sa Ginoo, I regret, ingon si God, I regret that I made Saul as king. Sa laing pagkasulti, I am sorry. I am grieved. Oh, di po ta kaingon kan sa chef si God kay kabalo namang gyud ang ginawa na sa future tanan-tanan. One thing nga makita nimo si God, gitagaan siya opportunity, di ba? Si Saul. Pero siguro yung sala gyud sa kasing-kasing sa tao, mo man gyud ning nanaghan. So si God was sorry. So sa nahitabo, pagkaugma, si Samuel perti na pong sukua. Yung mga pastor, no? Mga propeta, pwede rin yun masko, no? Suko man siya, oh. Suko siya, and then tibok gabi. Pero suko siya, perti po niyang hilak, tibok gabi eh. Nakasulay naman, ha? Makasulay naman tayo ng mga bulagan ta, no? Tibok gabi ita, di katulog. Kani siya, wala siya gibulag eh. Nagpabadlong lang ang taong iyang gidihugan. Pagkaugma, matik. Gitagbo niya si Saul. Giigna niya. Anong wala man kaning sunod? Nganong imura mang gi-plunder. You're so rushed on the plunder. And do what was evil in the Lord's sight. Ingon po siya, relax lang niya, Will.
Samuel John, no? Samuel B. Relax lang, wala mo ko'y gibuhat sa'yo. Kuya Juan. Kaysa gani una ni Ingon nga na siya gibuhat sa'yo ni Samuel. Ang Ginoo, di ba? Kaysa may yang gipahimong bot-boton ani ron. Bot pa siya, bot. Kaya ningon mo siya, I did not, wala mo ko gilapas. Ano siya? I did obey the Lord. So, gimo niya bakakon si God. Ingon din siya, I went on the mission, the Lord gave me, proud pa din siya ningon, I brought back Agag. Sugo ba to sa Ginoo nga magdalo ng hari? Dili, di ba? Tanan pat yun. Alam mo, dito na dahil nahimugso. Kay ila daw kuno tong gikuha, kay ang best nga part sa ilang nakuha, to sacrifice to the Lord. Diri na dahil nakuha ng famous line, obedience is better than sacrifice. Nadong naman, ha? Obedience is better than sacrifice. Ang imong pagsunod, mas maayo pa kaysa maghalad-halad. Ito na po, strike 2. And then, to cut the long story short, after to gibuhat ni Saul, naday word gingon, he has rejected you, king. Ingon si God. Ingon ang Ginoo kay Saul, dili na kahari. Gi-reject na ka na. Ang pautana, nakadawat ba siya dihog? Dawat, no? Pero wala niya na maximize sa iyang kinabuhi. Nagsugod siya tama, wala siya nakapadayon ng tama. And then, adto na ta sa ikadua kay ang oras, dili mabangbang, binawag-gamay na kay niya ko. Isiri, 10 slide, dragon yun ta. Kabot ni sa, on another hand, si David naman, pakita natin kuya, di rin nato humanon. David's life was not perfect. Perfect ba ang life ni David? Diba? Siya ba itong hari nga imbisting gubat? Tuwa dito si Tiris. Kita nan siyang naligo. Ang ngalan si? Amo na, naligo. Batgod. Batsiba. Dayon, maong hari, imbis katong babae nga si Batsiba na asawa, na iba na, yagi patawag. So nakasala. In other words, David was not perfect. Pero nga naman, bisag dili siya perfect, at the end of his life, nagyapoy maayong ikomentaryo ang Ginoo sa iyang kinabuhi. That's why po naigibutang diha. David's life was not perfect, but he was willing to do God's command. Na-fail po si David. Nga naman, dili manggod siya yung Savior nga walay sala. Savior nga si Lord. Pero, gikan siya yung linyada, dito matawo ang maluluwas, di ba? Pero dili to siya mao. Tao rapod siya. So napakya siya. Pero bisa napakya siya, kabalo po siya unsay dapat buhaton. Di ba? Unsay gibuhat niya ito nakasala siya. Di ba, gibisitaan siyang propeta? Ingon po na propeta, mahal na hari, nay usa ka tag-iya o isargid ka mo ka karnero, and day na kwartaan kay nga farmer, tag-iyag daghan kay karnero. Naay bisita ning abot dito sa kwartaan, kabalo ka mahal na hari. Imbis magkuha ang kwartaan sa iyahang mga binuhi, gikuha to niya tong buhi sa maumaora. Og mo yang giihaw, og mo yang gihalad, og gidalit sa iyang bisita. Perting ulbo sa kaspa ni Haring David. Kinsa man na ipatawag na! Unsa dayon ang plot twist? Ingon dayon si Nathan, Prophet Nathan, ikaw maguna. Kuya, mga propita, no? Sa una, no? O hari ba, nanaon ra, ikaw maguna. Unsa po, tanawa po yung willing to do what God command. Unsa may command sa Ginoo, di ba? Pag makasala, mga hayog. Naggahi-gahi pa ba siya? Wala na po, naging repentant po siya.
Diya dito gani na-create ng song na siyahang Psalm, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, and cast me not away from thy presence, O Lord. Kana verse man na sa Psalm, iyang gisulat. Ato na nagikanta bagabot ni Don Moen. Don Mion. Don Moen day. Nabali. So, ang kalainan po ni Saul o ni David, si Saul po nagpadayon sa pagiging rebelde sa Ginoo. Pero si David, bisa na siya yung mga kapakyasan, naging repentant siya. E mga tanan ta, Pastor, kapila dito mag-repent? Kas araba, katurabang time nganing daw ta kay Jesus? Dili po. Every now and then, dapat maging mahinulsulon ta. Tinuod ba? Tinuod. Kabalo ba mo nga sa Revelation, ang gipapahinulso sa Ginoo dili unbeliever. Simbahan ang gipapahinulso sa Ginoo. Kamo mga simbahan sa Laodicea, mga lukewarm mo. Di ba? Ana si God. Kamo ani nga simbahan, di lang ko ka-memorize kung asan to simbahan. Kamo wala na mo nahigugma sama sa imong paghigugma sa una. Asa din ang sunod? Paghinulsol kamo. Buot pasabot di ay dili day dapat mawala ang mahinulsulon nga kasing-kasing sa mga anak sa Ginoo. Ano man, aning kalibutan na pastor, dili pa ta perfect eh. Napay mahagayon, no? Kaya po, di ta maging critical pag na mga ma-full. Ano man, merisi. Di man maminaw. Dili pwede, ano man. Kita po, anytime, pwedeng naapoy inana nga sitwasyon nga di po ta ka-resist sa tentasyon. Unsa may gusto sa Ginoo na maging gracious ta, higugmaon pa ino nato. Imbis mo yung tag miresi, ayaw nato sige lang, dili paulahian tanan. Mahiyugay tayo ng mga unbeliever, no? Mga life group leader, di ba? Kana pa bang sulod na simbahan? Kana sayop lang. Palangga kinato tungo pa sa Ginoo, katong perting gahiya na, kaya di mo simba, kaya wala ko na yung minteryo yung jail. Kana pa bang igsuon, tanaw daw ng tapad ni mo. Yung pastor, di ba? Di man ni perfect. Si God raman. So, dapat, again, balik na ta. Willing ta dapat mubuhat sa command sa Ginoo. Now, to end our sermon, duha kabutang lang. Nganong ingon ana si David? Kabalo mo, unsa ang linyada nga gidescribe sa Ginoo sa kinabuhi ni David. Next slide, kuya. Ingon ang Bible sa Acts chapter 13, verse 21 to 22. Then the people, Israel ni sila, asked for a king. Kisay gihatag una. Kisay itong una? Si Saul. He gave them Saul, son of Kish of the tribe of Benjamin, who ruled 42, no? 40, round off, 40. 42 years, 40 years. Human matangtang si Saul, kisay sunod gipuli sa Ginoo. He made David their king. Now, tanawa ang gistorya sa Ginoo sa kinabuhi ni David. God testified concerning him. Kinsay ning testigo? Kinsay na ay gikasulti? Si God. Unsa po'y gisulti? Pagkanindot sa gisulti. Unsay gisulti? I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Wow. Perfect ba si David? Dili. Pero unsay kinaiya nga si God mismo ang ning storya sa iya. Usa siya katawo nga nag-apas sa kasing-kasing sa Ginoo. Sure, Pastor? Ngano nakaingon si God? Because He will do everything I want Him to. Maski nakasala si David, ang unsa paghapoy gipabuhat sa Ginoo magibuhat ni David. Nagrebelde ba si David? Sa diha gikasabal siya? Wala. And take note, si David was a worshiper.
Hari siya, pero kusog kay siya musayaw sa Ginoo. Laki na, ha? Dapat malaki, alive, alive. Grabe ba? Pero pag asawa ra nato tong kuyog, no? Murag di talaki ra ba? Gawa sa mga bata, bro. Ano daw na, normal daw na eh. Kasi sa trabaho, active ko kita, no? Tago ng busing. Di pwede magpa-banjing-banjing, pero pag abot sa balay, wala na. I'm free. Wala to, man na to sa trabahoan. So, again, baliktad. Doa ka butang lang. How to maximize our anointing. Number 1. Sige kuya, ang title, wow, layo pa kay sa intro, Pastor Roy. Intro ba ka, Pastor? Intro pa. Ang title, kuya, Maximizing God's, next kuya, God's anointing. Number 1, unsay may maka-maximize sa diyog sa Ginoo sa imong kinabuhi. Number 1, dapat natay full surrender. Dili po half. In other words, kung na may butang at tugutan na lang manimo ang Ginoo mamuhat, ayaw na lang po 50%. Lord, 50 ra ha. Sayawa ning under half. Ayaw, full, 100%. Ikabalo ka, maayong plano sa Ginoo sa atong life eh. Diba? Declaration nato karon tuiga eh. Makadawat ta sa mabutang ha? Sukad. Sukad. Wa pa dyan kakadawat. Pero, kumusta ang imong surrender? Gamiton ka sa Ginoo mightily. Pero, kumusta imong surrender? Pwede day gamiton mightily niya, dili magpagamit. Suda po na. Kaya po, tanaw natin si David. Kita ko ya. I-underline na ako, a man after my own heart. Kinsang concern ang giapas ni David? Iyaha ba? Personal niya? Dili sa Ginoo. That's why naa siya surrender. Next verse ko ya, pasusunod na nato. Ingon pa jud siya diha. Si God na mismo ni ingon, Luke chapter 9. Kaniya gani, mo ni message no? Mo ni nabasa na to ganiya eh. Then Jesus said to His disciples, if anyone wants to follow after me, let him deny. Di po ba surrender na? Lord, imbis ako ang matuman, Lord. Dili ko. Dili jud ko. Dili ko musugot. Imurag yun ang matuman, Lord. No? Ang tao daw nga gusto ma-maximize ang diyog sa Ginoo sa iyang kinabuhi, dili niya ipamugos iyahang pamaagi. Kapila naman nato gipamugos tong pamaagi sa una o pata sa Ginoo. Kumusta? Palpix, no? 1,000 ways to fail. Grabe, ikaw isulay nato tanan eh. Diba? That's mama, di mag-uyab-uyab. Ay, mo ikinadagag uyab sa skulahan eh. Dungan. Diba? Sa una to eh, wapata sa Ginoo. Ayaw paghubog-hubog. Wala na. O pagay paggawa sa balay ito na dito sa tapukan sa hubog na. Ato tong sariling pamagi. Pero karon pamagi na sa Ginoo. Then yung anointing sa Ginoo namuhat sa tong kinabuhi. Kaya number 1, dapat na full surrender. Number 2, kani importante po ni Kuya Jid, full obedience. Pakita na nato Kuya. Ang tao nga na full obedience, atong basahon yung gender line. 1, 2, 3, go. He will do everything I want him to do. Sa line bitang pagasulti, He will do all my will. Unsa may kabubuton nako nga Ginoo, ingon ang verse, buhaton na ni David. Ako na lang ha, pakutanon ta mo, og dili na full ng everything, ambot unsa na lang. Unsay gusto ipaabot sa Ginoo maigsoon. Gani as a pastor and manghod raman ko ninyo, no? Uban po magulang gamay. Ang Ginoo po wala lang po, dili po siya gusto nga ato ra sundon katurong sayon. Example, panggihatago na ka. Di na ka maigo og wali manggihatago. Gihatago na ko. Kabalo kisay mo react og hatag nga wali. Kisay mo react. Ito mga dalo.
Kaysa mo rin ako ang wallet chismosa. Nga dili magchismis. Kato machismosa. In other words, ang sayon, dili lang ito mo'y gusto ipasunod sa Ginoo. Maskin itong mga lisod. Pag-hignan niya sa Ginoo, nak, dili sa lagi mag-uyab-uyab, nak. Kay grade 2 pa ka. Lisuda pa na Lord, gihimo ko ni mong gwapo. Kuyawan. Gihimo ko ni mong gwapa. Di na ako ma-unleash akong beauty. Kuyawan. Nagdili lagi. Kay dako kay risk of heartache. Tama po ba? Basta bata kay tabag sugod og uyab-uyab, no? Kapila ka na broken. Lahi na ba ito broken? Kaya pilar bang Ginoo? Tama or tama? Naghan kayo na simbahan, pagka-broken up, hasta ministry, biyaan. Muna kung sa'yo, na-roll, di ba? Ayaw sa pag-uyab ng nasa music team, mag-uunay mo diya. Niya na, pag-uyab lang mo diya, kung kapit na mong minyo. Kaya naman ko yung nasa music team, uyab sa sulod, pagkauman, nag-aaway, pag Domingo, wala nagsunlid. Wala nang tugtog ang gitarista, kaya gaaway siya siyang uyab mo siyang leader. Piti. O siya labot sa Ginoo. Giignan natin sa Ginoo nga dili. So again, let me say, full obedience. Dili na to pilion, kani sayon na ni, kani pastor, wala may Ginoo, dali ra kaayo ni. Pero kani magpa-process, magpa-disciple. Basta Lord, ang importante, wa may Ginoo, ay pagbuot. Ano ba? Dili po si David lahi. Hari ganina siya. Ang hari ba? Yano ra nga tao? Habog nga tao, pero iyahang ginahimo kabubuton pagyud sa Ginoo. Dapat unta siya matuman kay siya goy. Pero kinsay natuman ang Ginoo. Kaya po, na kanta, before tamahuman, pero before sa kanta ko, next slide. So what's next? What's next when we receive the Holy Spirit? Duwara ka mo tanto, balik lagi po kay Jade. Number 1, full surrender. Number 2, full obedience. Pastor, nahimo na nimo. Maigsoon mo ning giwali po na ako ni. Kay mo po ni ang appeal ko nga gusto po ipabuhat sa Ginoo. Gusto tagdag kong pagpamuhat sa Ginoo, then tugutan na to nga atong kinabuhi po, dagko po kayo ang ipahimo sa Ginoo. Lord, sige Lord, sige Lord. Balag sakit. January pa Lord, bukol na. Pero sige lang Lord, kabalong ko na kay buhaton. Diba? Last year Lord, daghan pa ako ang pasumangil kaysa pasalamat. Adi ko kakuhan kay mo ni muna. Adi ko muna. Bro, apil taglay po. Dili ko bro, kay mo ni muna. How about this year na po ka? Pwede, yes Lord na po. Total, di man si pastor nagingon eh. And ako po mo ingnon, ayaw po magbuhat kay tungod lang na ako. Di na may nga motibo. Buhaton na to kay love na to ang Ginoo. Amen? Amen. Kaya po kuya, ay kanta yo. Mao na gini tapos kanta. Kay mahuman na kita. Narato ya dito, next rato. Next ra sa PowerPoint. Praise God. Last slide. Sige. Sorry, nakuratan na noon. No? Ganahan ko na kanta eh. Muna kanta na mo sa Manila. Sa mga kikibi. We lift our voices. We lift our hands. We lift our lives up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives. They are yours. We are an offering. All that we have, all that we are, all that we hold.
lift our voices. We lift our hands. We lift our lives up to you. We are an offering. We are an offering. Praise God. Nindot po nga ang awit, no? Ina siya. Unsa may butang ani kalabutan nga imo gyud. Nga kayon ka sa Ginoo nga Lord ako gyud niya dili gyud gikan nimo. Nabatay maingon ana sa imong sariling pagpamalandong. Wala siguro no. Halos tanan po nga naata. Kaya naiawit si Pastor Joey ana eh. Even Lord yung kanta kung ikanta dili ako. Gikan gyapon sa imo ha. Pero bisan pa inana kabalo tanan gikan sa Ginoo. Takos ra pod siguro nga magamit po ni para sa Ginoo. I hope po no nga this year yung love po nato sa Ginoo mas mo sulbong pa sa tong kasing-kasing. No, kay nga naman beyond bisan pagwalihan tag 3 hours. Kung sa atong kasing-kasing wala gyud yung love nato para sa Ginoo dili gyud na. Bisan pag unsa ka anointed sa pastor nga mawali. Kung wala gyud yung full surrender and full obedience, wala gyud po mahitabo sa itong life. Bisan pag si Brother Eddie mismo, yung pastor dari siguro. Yaya, no? JL Tango, ang pastor, si Brother Eddie mismo. Kaya naman, wala na sa outside factors na nasa sulod. Kaya sa awit, gayong na nito nga, Lord, we lift si boards. Kaya gay-practicean mo no? Naputo'y Tagalog song. The same gapon, pero ang lyrics medyo dali ra masabtan, no? Sige po, manindog ta. We're going to pray. Pero before tayo mo pray, ato saning awitan po para sa Ginoo, no? Ay la awitan nga para mairaos lang nato. Siguro it's time nga kita naman po ay makikstorya sa Ginoo. Ikaw na gid mismo. Dapat sa itong pag-alagad sa Ginoo, dili po ta mayon na ta nga, mas maayo to sa una, grabe ko ka on fire sa una. Dili po dapat inana ang service nato sa Ginoo. Dapat every year, magkaalab, magka-inlove na sa Ginoo. Kabalo mo nga nung importante ma-inlove ta sa Ginoo. Nabasa ba niyo sa Bible, no? Pag abot sa second coming, ikasal ang simbahan kay Jesus? Naman na sa Bible? Akong pautana sa inyo. Kinsa ba ganyan diri ikasal nga dili nimo love ang taong imo ang makitaan dito sa altar. Ay mababae. Ganan ba mo nagpaso nimo sa aisle? Pagliri mo. Arrange marriage naman yun eh. Diba sakit kayo, no? Pero imagine ako, no? Kana mga asawa, imong gimbana, imong nakita dito sa tumoy sa altar. Okay? Kaya pa ba kang mo pakasal ka no? Imong bana gyapon? Sa sikreto, anong kaya nimo? I-love nimo ng tawhana eh. Kabalo mo, gusto ang Ginoo in love ta sa iya samot. Nga naman, ikasal ta sa Ginoo, inigabot sa tumoy. Iabot sa pagbalik. Nindot tayo ni ikasal na ta kay Jesus. Love na love tayo nato siya. Nganong naging love nato siya? Gisunod nato yung gisugo eh. Lami kay mo report no nga, bro, sir, tanan ni mo gisugo, sir. Nahimo. Di ba? Kaysa na mo report nga, tete. Yung ko, te, pasensya na dyan kaya, wala dyan totoo man, te. Wala dyan ko kalabat, te. Wala no? Sabi ko na po, yung obedience natin importante. Pero yung obedience nato, mahitabo na kung naatay na akong gugma sa Ginoo. Kaya this year, kung unsa man tong kakulangan last year, ayaw na tunaw na. Learn from those experiences. This year, Lord, tinguha na ako, Lord, mas init pa nga pag-alagan. Dili lang ako, Lord. Karon gitagaan mo yung pamilya, namin mga anak. These are challenges nga kaya na mong lampasan. Makita sa Lord sa among mga anak, kabisan pag nagkalaisod mi, musunod gihapon mi sa Ginoo. Kami po pamilya eh, abigay na akong magmuundang na lang ko eh. Di man lisod mo dyan din ng bata, no? Pero by the grace of God, nangalagad gihapon. Nangalagad ko, high school pa lang eh.
second year, third year. By the grace of God, bisag dili ko perfect ato, dagang time, hilak ko sa Ginoo, Lord, sorry kay Lord. Nakasala dyan ko mo, Lord. Pero kanto dron, I'm still standing. Tungod lagi sa grasya sa Ginoo. Amen. Wow, pagka-lovely. Kaya ako po rin personal, Lord, pwede this year, Lord, mas love kayo na ito, no? Bisag lisod kayo, bisag, Lord, imposible yung kayo magka-oras ko. Plus gila, Lord, love ka, Lord. I will arrange my schedule. Lord, sa una, last year, wadyo kayo ampo-ampo, Lord. Sorry kayo, inirang maniyon to, manihapon. Lord, I will arrange my schedule kay love kayo. So, yung na po. So, ato na ito, no? Kaya daga na kayo stories, Pastor. Ito dyan, ato lang, focus pa itong heart sa Ginoo. Mo po natin in prayer, no? Para sa Lord. We lift our voices. English, no? We lift our hands. We lift Our lives Yes, Lord. up to you. We are an offering. Lord, use our voices. Lord, use our hands. Lord, use our lives, they are yours. We are an offering. All that we have. All that we have. All that we are. all that we hope to We give to you. we give to you. Lift our voices. We Lift our hands. leave our lives up to you. We are an offering. We are an offering. Ato pong awiton sa Tagalog. Ngayon po diha, ang aming tinig, mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Once again, ang aming tinig. Ang aming tinig. Mga kamay. At ang buhay.